Please, pag-alaman po natin hindi ko mga sarili. We end up number 10, no? Doon sa mahigit 155 na mga party list na tumakbo. Bagaman, best effort yun yung ginawa natin, nagkaroon lang mo tayo ng one seat. No? One seat po doon sa katatapos lamang po na election. Hindi po tayo nakaabot ng 2% ng total votes. No? Nasa 1.48% lang po tayo. But good pa rin po yun. At least we still have one seat na makakapagpaupo pa rin po tayo ng kongresista natin na magdadala ho ng moralidad, magdadala ng salita ng Diyos, higit sa lahat, tatayo po para sa truth, justice, and righteousness po para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. So, on behalf of Brother Eddie Villanueva, maraming salamat po sa inyong pong suporta at sa inyong pong pagmamahal. Salamat sa pagpapainit sa kalsada at sa mga senior natin na kahit ang ating tapat, hindi ko tumigil. At kung saan pa tayo nakarating tayo ng Bukawi, nakarating pa tayo sa Purview, kung saan na sulok na punta natin yung mga sulok ng Payatas, may mga nanguhaw, may mga naggutom, pero hindi pinalintana yun para sa paglilipod natin sa Lord. Again, maraming salamat po. And of course, the politics, no? Tapos na yun, right now ho, babalik po tayo sa ating namang paglilingkod, sa ating Panginoon. And of course, gusto ko lang sabihin na nangangailangan ng Diyos at nag-aantay ng Diyos na magandang serbisyo mula po sa atin. Bakit po? Ang binigay niya sa atin last April, we talk about the sacrifices of Christ when He died on the cross of the Calvary. Hindi ho taon-taon yun, 2,000 years ago na nakalipas yun, pero inaalala po natin. So last April, sabi natin, we celebrate yung Holy Week. We remember yung goodness, yung greatness, yung sacrifices ng ating Panginoong Jesucristo. And gusto kong balikan ngayong umaga ito, ano yung mga ginawa ni Jesus, no? Dun sa kanya pong pananatili na nagkatawang tao siya rito, namuhay ng mahigit 33 taon. Because the public ministry of Jesus started when He was 30 years old. No? Tapos 33 ho, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. So meron siyang 3.5 years na servisyo na ginawa. And for the 3.5 years na yun, ang ginawa po ni Jesus doon, yung tinatawag natin servanthood. Pagkasabi sa katabi, servanthood. In Mark chapter 10, verse 45, sabi dito, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, bagkus para maglingkod. At pagkatapos doon, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang katubusan sa buhay ng marami. Siya po yung kapalit natin na dapat tayo, yung mapupunta doon sa paghihirap na yon, tayo dapat yung pahirapan sa krus ng Kalbaryo, tayo dapat yung magpata ng libu-libong hirap, pero hindi po nangyari sa atin yon, bagkos kinuha po lahat ng yon ng Panginoon doon sa krus. Siya po ay namatay para sa iyo at para po sa akin. Amen? At ngayon pong umaga, magbabalik na lang po tayo doon sa serbisyo na ginawa ko ng Panginoon. Pero gusto ko makita rito, sino ho rito yung mga madalas kumakain sa fast food chain? Pangalanan na lang natin Mang Inasal. Sino mahilig dito kumain? Mag-Andy. Medyo mahal na ngayon, no? Parang 130 or kaya ba? 150 or 180 na nga minsan eh. Tama ba? Pero nagsimula yan, 99 lang. Ano ko yung mararamdaman ninyo? Pag yung nagsasandok ng kanin, hindi nagtatago. Yung malapit lang. Minsan kasi ang hirap sa Mang Inasal, wala ka ng kanin, hinahanap mo pa kung saan nagtatago yung parang nagkikipagtaguan pa yung may daladalang kanin. May napuntahan ko ako na Mang Inasal. Hindi ko na ako sasabihin kung saan yun. Pero nakakatuwa ko yung kanilang customer service doon. Kasi yung nagsasandok ng kanin, hindi lumalayo sa akin. Nakadikit lang talaga sa akin na alayo ng mga ilangang pang, pero alam niyo babalik. Sino rito nakakatatlo pataas na kanin? Huwag na okay na yan, no? So, nakakatuwa ko, magaling yung servisyo natin. Hinalapit. No, yung sasabaw. Yung pinangalahati ka pa lang, sasabihin, i-repeat po natin
sir. Si Baby gustong-gusto niya yan Diba? yung sinasan. Nakakatuwa Yung din, hindi nga parang tinapon. gusto Ang mo lakas ng kumain eh. yung, Pero yung pangalawang kalit ay matabang. no? And, Hindi na siya isa pa sa mga Sa pagsaing ata. yung imbis naman dapat na magpusa ng magbigay ng kalamansi. Kasi pag maraming at saka ng, customer, madalian yung pagsasaing. Kasi minsan bibigyan ka lang ng manok, wala namang kalamansi at saka sili. No? Tapos natutuwa ako pag yung nakasaksak na rito yung toyo at saka yung chicken oil, inahabis mo ng ganun eh. So hindi ka kumbaga, hindi ka na mahihirapan. Yun ang servisyo. Servisyo yun. No? Ang mga nakakalungkot yung sasabihan ka ng willing to wait, mga ilang minuto po. Mga 10 minutes po, sir. Tapos nakakatatlong 10 minutes na, wala pa rin yung order mo. Ang pangit ng customer service, parang ayaw mo nang balikan. Tama? So kung sabihin ko sa inyo, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, pumunta po siya rito hindi para pagsilbihan. Bagkus siya po yung naglingkod. Pumunta po siya rito para hindi magpahanap. Bagkus siya po yung naghanap. Pumunta po siya rito hindi para siya yung pagalingin. Bagkus siya po yung nagpagaling. Kaya ang sabi po rito, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. And to give His life as a ransom for many. Gusto ko po doon magsimula sa pagiging lingkod. Tayo, may mga lingkod bayan po tayo na itinilaga, may mga binoto po tayo, no? Tapos na po yun. Babalik na po tayo sa ating totoong Realidad buhay, ng totoong buhay. na banal. Pakitaas po yung kamay ng mga nanay rito. Okay. Sige, upo kayo mga nanay. Okay. Most of the nanay na nandito, ito yung mga number 1 na naglingkod sa ating mga pamilya. Amen? Tama po ba? Kumusta yung servisyo ng mga nanay sa inyo, mga anak? Wala man lang. Parang baligtad ah. Minsan kasi ito yung nakakalungkot eh. Yung mga lingkod na ginagawa ng mga nanay natin, hindi natin na-appreciate eh. Diba? So, the reality. No? Parang, masakit nga lang katotohanan, parang yung mga nanay natin, no? Pwede nila itong i-apply na pumunta naman kami rito para nagpamilya kami, nag-asawa kami rito. Hindi naman para paglingkuran, magkas-paglingkuran. Pero minsan, nakakalungkot lang, maraming pinaglilingkuran ang abusado. Alam niyo, ang hirap maging servant sa church. Listen, ang hirap maging servant sa church kung hindi tayo nagiging servant sa ating mga tahanan. Amen? Mga kabataan, nandiyan mo kayo? Hindi naman po ganyan lang. Sayo tayo ng sayo dito. We worshiping God. Alam nila ng mga tao na naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero sa bahay natin, hindi tayo makapaglingkod. Alam ng lahat ng mga born again tayo, Kristiyano tayo. Pero pagdating sa opisina natin, yung ugali ng servant, hindi naman natin na-apply. Andiyan pa rin ba kayo? Ang hirap naman nakilala tayo na servant ng Lord. Pero pagdating naman sa ating komunidad, sirang-sira tayo. Nandiyan kayo? Ayaw nyo na sumagot Hindi ko madali ang paglilingkod. Pero gusto ko sabihin po sa inyo, meron tayong pattern. Meron tayong mukha na kailangan tingnan para maitama yung paglilingkod natin. And that is the Christ-like servanthood. Yung paglilingkod po na ginawa ng ating Panginoon. That's why, kailangan natin pag-usapan yung life of a servant. The moment you accepted Jesus as the Lord, Savior, Master of your life, tandaan natin, we are slave of Him. Slave na tayo ng Panginoon. Hanggat hindi ito nare-realize ng tao na siya ay steward. Pagkasama sa katabi steward. Sa Tagalog po ay katiwala. Pag ang tao inaari niya na ang lahat ng bagay ay kanya at hindi nanggaling sa Panginoon at lahat ng kanyang kinita dahil sa kanyang lakas, sa kanyang kakayahan, sa kanyang talino, sa kanyang sipag, umpisa na huli ng pagbagsak ng tao. Dahil ang isang tao na meron ng ganito, meron ganito, ang katotohanan, meron pong nagbigay sa kanya niyan. Amen? That's why this morning po, tingnan natin ang sarili natin bilang mga steward. Para sa katabi ka, tiwala ka. At tiwala lang tayo. If the Lord give us our family para alagaan, pinagkatiwalaan lang tayo. Kung kayo ho, nirigaluhan kayo ng Panginoon ng mabuting kapareha sa buhay, you have your partner with you,
Andiyan yung iyong asawa, pinagkatiwala po yan sa inyo na dapat ninyong alagaan. Amen? Kung meron po kayong mga anak na pinagkatiwala sa inyo ng Diyos, mahalin natin sila dahil pinagkatiwala lang sila sa atin. So kung pinagkatiwala lang sa atin, ibig sabihin, meron pong totoong pagmamayari. Kaya Christine, dapat ma-establish natin sa ating mga sarili, hindi tayo dapat magyabang kung anumang bagay na meron tayo ngayon. Pakisabi sa katabi, huwag mayabang. It's very important. Pwede na tayo magtapos ngayon. Bakit? Minsan ito yung sakit ng napakaraming tao. Minsan nag-aaway-aaway sila because of pride. Pride. May sabi-sabi kami, pride. Ano yung nasa ng letra ng pride? Ay. Because we are so self-centered. Lagi nakatuon tayo sa ating mga sarili. Hinahanap natin ano yung magiging komportable, ano yung ganasyon natin, ano yung mapapala natin. Pag wala tayong mapapala, ayaw natin tumulong. I remember nung panahon na hindi pa ako medyo bumibigat ng ganito. Madalas ako matawagan para mag-donate ng dugo. Kasi unang requirements, dapat nakakatulog ka ng 8 oras. Pangalawa, wala kang anumang sakit. Pangatlo, wala kang tato. Pangapat, hindi ka high blood. So, nakakapasok ako sa mga requirements na yun. May isang beses, nag-text sa akin si Pastor Robin ng District 2. Sabi niya, Arap, punta ka dito sa heart center yata yun, o heart center po. Mga ilan po ito, di ba? Ayaw ginaba ng uhaw, salamat po. Punta ko ng heart center, at sabi niya, mag-donate ka ng dugo doon. So, typical, pumunta ko ako kasi, gusto nilagay pa paano eh. Okay? Kasi in 1 year out, twice talaga ako nag-donate ng dugo. Nag-donate po ako noon. So, nakuha na ako ng dugo. Masakit na yun, ito sumama ng karayon, tama? Pangalawa, sabi sa akin, nung sa dugo na yun, tuturukan ba ito po? Kasi parang mayroon silang hinahanap na something ba? Sakit! Sabi ko, kay Pastor Paz, kanino po ba ako mag-donate ng dugo? Parang kanino po itong dugo na i-donate ko? Dahil sabi niya sa akin, hindi ko rin alam kung kanino din. Naisip-sip ko, nagdudusa ako rito sa sakit, hindi ko na pala alam kung kanino ibibigay itong dugo na to. Madaling tiisin eh. Pag alam mo na, ito kay brother, ano to, di ba? Eh, masakit, di ko alam kung kanino ibibigay yung dugo na to. Nakadalawang beses pa akong tinuturuan ng karayom eh. Halika na dito. But again, that's part of our service. Minsan, hindi naman natin kailangan malaman kung kanino yung magtulungin, basta ang mahalaga, tumulong tayo sa bukas sa ating mga puso. Amen? Dahil alam natin ang katotohanan na bawat pagtulong na ginagawa natin, hindi lang natin ito sa tao ginagawa po, mas nalalaman ito ng Diyos at sa Diyos natin ginagawa yung pagtulong na yun. Amen? Dapat po sa ating Diyos na buhay. And when we speak about servanthood, no? Tayo mga followers ng ating Panginoon, we are required to be a servant. Alam ko may mga bago tayo mga kapatid dito. Dumudugo yung ilong niya. Maraming nag-struggle when they heard about born again. Salamat to na imbitahan ko kayo dito. But the word born again, minsan parang iniiwasan din ng marami. Dahil akala nila, yayakap sila ng panibagong reliyon. Tawel na may... Yayakap sila sa panibagong reliyon. Malamig. Pero nung katagalan, I realize at natutunan ko ng personal, ang born again experience ay hindi naman mo reliyon. Ang born again po is an experience na bago sa ating Panginoon for you to build a new relationship. Sabi ni Nicodemus, kay Jesus, kasi Nicodemus po isang guro, napakatalino. Sabi niya, paano ko bang ipanganak muli? Papasok po ba ulit ako sa sinapupunan ng aking ina? Tapos ilalabas niyo ako? Ilalabas niya ako? Yun ba yung born again? It's a valid question. Pero sa atin, gusto ko sabihin sa inyo, huwag po kayong matakot. Because born again is our experience with Jesus na kung saan magsisimula tayo magkaroon ng relationship sa Kanya. Now, sinasabi ko kanina,
ayaw nila sa born again. Bakit to? Ayaw nila na magkaroon talaga ng completely change, ng totoong pagbabago. Why? Because in born again experience, sabi nito, wala na yung dati mong pagkatao. Ikaw ay bago na. And Galatians chapter 2 verse 20, pagkalabas na po Sister Aina, Galatians chapter 2 verse 20. Ito, gusto kong mabasa po rin. Kasi bago tayo pumasok ng servanthood, no, dapat maintindihan natin yung dahilan bakit tayo maglilingkod sa Diyos. Sabi nito, I am been crucified in Christ. And I, pakibasa po, and I, Christ lives in me. The life I now live in my body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself. alam ko po na mas kaya pa ninyong magbasa ng mas maganda yan. Ulitin natin. Okay? Sabay-sabay po kayo. 1, 2, 3. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Malapaan po natin ang ating Panginoon. Balikan po natin sa Sister Aina. Sabi dito, I will crucified with Christ. Sino po dito? Dinamnam ninyo at nauunawaan ninyo yung pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sino po? Christians. Inaunawaan ninyo na para sa akin yun. Amen. Para sa akin yung pagkamatay niyo sa krus ng Kalbaryo. So, I've been crucified with Christ. Kasama sa mga pinagtagumpayan niya yung mga kasalanan ko. Kasama sa mga pinagtagumpayan niya yung katubusan sa mga kahinaan ko. At anumang karumihan ko ng mga nakaraang panahon, pinatawad na ako ng Panginoon. I've been crucified with Christ. And now, sabi nito, no longer I lives. Hindi na ako naninirahan sa akin. But Christ lives in me. Patay na yung dati kong pagkatao. Ako na yung bago. Bago na ito. Alam niyo po, hindi madali na maging Kristiyano. Na pagkatapos maglilingkod ka pa sa Panginoon, you will give your life to Christ until hindi ka nakakagawa ng desisyon sa sarili mo. And what is that decision? The decision to accept Jesus as the Lord, Master, and Savior of your life. Hanggat hindi natin ibinibigay yung manubela ng buhay natin kay Kristo, ang buhay natin magpapaikot-ikot lang yan. Walang direksyon. Lagi kang parang ang naglalagay sa isang balde ng tubig, puno ka ng puno, igib ka ng igib, tapos mamaya natatapon lang din. Trabaho ka ng trabaho, pero bakit parang wala kang naiipon? Ang sipag-sipag mo naman, pero hindi ka nakakakuha ng resulta sa lahat ng ginagawa mo. Parang walang pabor ng Diyos. Nasabihin ko po sa inyo, if you are experiencing those things, tingnan natin, bakit hindi pa talaga tayo tukuhan na nagsusuko ng buhay sa ating Panginoon. Baka until now, we are still the master of our lives. Pag sinabi natin, servanthood, naglilingkod po tayo kasi may pinaglilingkuran po tayo. May Diyos po tayong pinagdadalahan ng lahat ng ginagawa natin. When we speak servanthood, mga kapatid, sabi ko ni Apostle Paul, no? A servant of Christ is the one who voluntarily set aside his personal rights. Tinatanggal na natin yung personal rights natin, yung sarili nating karapatan, at yung nais na ni Kristo ang gusto natin maghari sa ating mga sarili. It is the willing and dedicated service to others. Nung namatay na tayo sa ating mga sarili, hinahayaan na natin na maging lingkod naman tayo ng ibang tao. It is a mindset and a way of life characterized by humility. Kaya pag nakita ninyo yung tao marunong nang magpakumbaba at inuuna nila yung needs ng mga tao sa kanyang paligid, instead unahin ang kanyang pangangailangan, and he is uplifting the life of the people, makikita po ninyo naglilingkod yung tao yan. Kaya ako, napakasarap makakita kung nag-gobyerno tayo, makakita talaga ng mga totoong lingkod bayan. Ang problem mo kasi ng gobyerno natin, kilala ko ninyo si Robin Hood. Kilala ninyo? Ano ginagawa ni Robin Hood? Ha? Magnanakaw ng 70%, mamimigay ng 30%.
Yun yung sa reality. Akala tuloy ng iba, yung ginagawa nito mga magnanakaw na to, is pagtulong na yung pala binabahaginan lang sila ng content. Sad. Pero can you imagine the government, the leaders that we have, mula sa barangay, sa mayor, sa mga senador, sa congressman natin, kung talagang paglilingkod talaga yung ginagawa, alam niyo, mag-uunahan pa yan. May nangangailangan ng tulong dito, mag-uunahan pa yan eh. Kasi alam nila na, servant nun yun. Pero nakakalungkot, minsan, pag wala tayong mahihita sa isang bagay, walang pagko sa atin, ayaw natin tulungan. Madaling tulungan yung mga tao na kayang magbalik. Pero sinasabi ng Panginoon, tulungan mo yung mga tao na hindi na kayang magbalik sa iyo. Pag ginawa mo yun, hindi mo sa kanila ginagawa yun, pagkas ginagawa ko para sa akin yun. Yun yung Christ-like servanthood ni Kristo. Alam nyo, dumating yung panahon na pinuhugasan niya yung paa ng mga alagad. Hindi nila maintindihan yung ginagawa na yun ng Panginoon sa Kristo. And yun yung sinasabi niya kay Pedro, darating yung panahon na kahit magsuot ng damit, hindi mo nakakayanin. Sabi niya, hindi mo ako nawaan ni Pedro yun. May pagkakataon, bakit mo kinukwento yun? Kasi kapag na mo yun na ang tao, meron tayong limitasyon at kailangan natin si Jesus sa ating mga buhay. Kaya tayo nagiging servant, kaya tayo nagiging naglilingkod. Naniniwala ako tayo na lahat ng bagay na ginawa natin sa mga tao, ibabalik yun sa atin ng Panginoon. Kapag hindi tayo marunong maglingkod sa kapwa ho natin, napakalayo pa ho ng tatahakin natin. Minsan wala tayong pabor na na-attract kasi tayo mismo hindi tayo kapaglingkod ng totohanan. Subukan po ninyo na tumulong kayo, maglingkod ho kayo, magkabot kayo ng maliit na tulong lang sa mga kapitbahay natin na nangangailangan. Magugulat po kayo ang gaan ng buhay, ang luwag-luwag ng buhay. Ang sarap na kahit kakaunti lang yan, ginahati pa natin at ginabahagi pa natin. Kung nagmumultiply eh. I remember how may 5,000 kalalakihan na sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo, hindi pa kasama yung mga kababaihan. Sabi ng isang kalakad, Panginoon, paano kaya ito? Tanghalian na, nagugutom na yung marami. Saan natin sila papupuntahin? Pauwi na ba natin sila? Sabi ng hindi lang yun sila. Eh, paano po ito? Wala naman tayong pagkain. Sabi niya, nung meron ka, sabi niya rin, humanap siya. Andun sa siya, nakasok po siya ng bata, yung bata pa. Meron po ako dito ang 2 pirasong isda at may 5 pirasong tinapay. Sabi ng Panginoon, dalhin mo sa akin. Kaysa pa uwiin mo yung mga tao, dalhin mo sa akin yan. Then the Lord pray. Nag-multiply yung tinapay, nag-multiply yung isda, napakain nila yung 5,000. Mayroon pang sumobra na 12 basket ng pagkain. Nagibala ang Diyos. Sa mga panahon, kasi sige po kayo sa akin, sa mga panahon na mahirap tumulong, panahon na mahirap magbigay, doon kayo tumulong at doon kayo magbigay dahil po yun ay may impact sa Panginoon at nakita yun ng Panginoon. Especially if you are really capable of helping, huwag mong pigilan ng sarili mo kung kaya mo naman talagang tumulong. Because servanthood is your willingness and your dedication to help. Masakit man, alam niyo po, may prayer. I remember my prayer when I had my Bible studies. And I was 21 or 22 years old po noong panahon na yun. Punta po ako sa isang Bible study and nung nandun ako sa Bible study, pagkatapos ko po nag-share ang goodness ng Panginoon, lumapit po sa atin na namumroblema kasi nag-away sila ng asawa, hinagis na po yung kaldero. Bible study, wala pa tayong sasaingin. And then that time, si Pastor po ay wala rin yung trabaho ng panahon na yun. It's because kabataan pa natin yun. Parang I have 100 pesos in my pocket. Binigay ko po yung 100 na yun. Sumakay ako ng motor. Nung pauwi na ako, nawalan ako ng gas. Wala na akong panggas. Kasi naibigay ko na nga ako. Then, I go dun sa isang kapatiran. Nakipark ako ng motor ko doon. Tapos nagdakalo ako packet na ng malabi. Nasa dahil na kapatiran, bakit mo po iniwan? Sabi ko, kung may problema mo sa electrical, pag-iwan mo muna yung motor ko. Hindi ko masabi sa kanya na wala na
kaya yan. Pero alam niyo, the goodness of God, napakit mo ako dun sa Mulapit. Pagkadating ko sa kanto, meron nung jeep na parating at yung driver na pinawag pa ako. Ha, wala ka! Sakay ka na! Saan ka pupunta? Urban! Sabi ko, salamat po, Panginoon. Hindi ka talaga nauubusan ng tao na gagamitin para pagpalain. Amen. Church, you cannot outlive God. Hindi nyo kaya din kita ng Panginoon. Lahat ng kaya natin ibigay sa Panginoon, kaya nyo multiplayan ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na magkaroon siya ng utang na loob. Kaya isa man sa atin dito. Sisiguraduhin ko sa iyo, mas maraming pagpapala ang binigay sa inyo ng Diyos kaysa sa mga itinulong mo sa Kanya at sa ministeryo nito. Amen? At marami pa pong kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpak po sa Diyos na buhay. Abilis ko lang po ito. Sabi po rito, when Jesus came into the form of a servant, He was not disguising who God is. He was revealing who God is. Disguise po, pag sinabi natin disguise involves changing of appearance. Hindi ko siya nagbago lang ng anyo, no? And presenting a false identity. Hindi ko ganon ang Panginoon. But the Lord revealed. He exposed who God is, who Jesus is. Kasi sa atin ng panahon, believe me, maraming tao ngayon, hindi pa talaga kilala ang Diyos. Many people today, alam na nila may Panginoon, pero hindi nila kikilala ang Panginoon. But who will reveal Jesus to them? Who will reveal Jesus to them? Pagkasabi sa katabi, ikaw. Ikaw yun. Sino magre-reveal sa kanila kung sino si Jesus? I remember si John. Nagmamadali si John papasok sa trabaho. Ngayon, meron akong matanda na may dala na ng basket of apple. Kakamadali ni John, nabangga niya yung matanda. Natapulo yung mga apples. And then si John, na tumatakbo na, the Lord spoke to him. Sabi niya, John, tatakbuhan mo na lang ba yun, John? Ang ginawa ni John, binalikan niya. Pinulot niya yung mga apple. Nilalagay niya doon sa basket ng matanda. At naubos na yung mailagay sa basket ng matanda, sabi sa kanya ng matanda, thank you, Jesus. Sabi niya, no, my name is John. Sabi niya, thank you, Jesus. No, my name is John. Si John po ako, Nay. Hindi po ako si Jesus. Pero you act like Jesus. You act like Jesus. Ilan mo sa atin yung under pressure, kaya pa rin kumilos at kaya pa rin natin i-reveal si Jesus sa ating mga. The faith, the Sunday service, the attendance that we have here, this will be futile. Sayang lahat ito. Kung walang aral ni Kristo na tatandaan tayo at i-apply natin sa ating mga buhay. Kung magbisado ka ba ng 100 beses dyan, pero wala ka na i-apply sa buhay mo, hindi ka pa rin nagtagumpay. I hope and I pray na through us, through you, through me, ma-reveal natin kung sino si Jesus. Do not just disguise bilang mga buhay naging Christian that once we are in the church, parang Richard Gutierrez ang datingan. Pag uwi sa bahay, nagiging Paquito Diaz na yung nagro-Robin Diaz ka. Nagbabago ka. Whatever learnings, whatever teaching you've heard, because faith comes from hearing, and hearing the Word of God, Romans chapter 10, verse 17. Apply natin itong mga napapakinggan mo natin. Dito tayo nabubuhay. Hindi tayo po pwedeng maglingkod ng Diyos kung hindi natin ginagawa yung mga bagay na nais niya. Kung hindi natin gusto yung mga gusto ng Diyos, kaya nga ayaw natin ng patayan, ayaw natin ng karasan, ayaw natin ng nakawan, ayaw natin ng corruption. Why? Because ayaw ng Diyos yun. Amen? Ayaw natin na may mga pamilya na mawawasak. Ayaw natin ng mga immoralidad na nakikita natin sa paligid. Because lahat ng bagay na ayaw ng Diyos, bilang mga Kristyano, dapat ayaw mo rin. Amen? Pero paano mo sasabihin
Kristiyano ka kung ikaw pa yung panatiko ng lasingan, ng inuman? Paano mo sasabihin na Kristiyano ka kung ikaw ay nangunguna pa sa mga bisyo na yan? Kung ikaw pa ay nangunguna sa pagsisinungaling, sa pagchichismis, sa paninira ng buhay? We have to check ourselves. Dahil napakalalim ng life of a servant. Ang sabi ng Galatians chapter 20, we need to die on ourselves. Kailangan buhayin na natin ngayon yung mukha ng ating Panginoon Jesucristo. Pakisabi sa katabi, walang mabait. Pakisabi, walang mabuti. Wala naman talaga eh. Tinanong katabi mo, mabait na ba yan? Mabuti na ba yan para sa'yo? Yan na ba yung standard? Pero wait lang, huwag mo husgahan. Because lahat tayo, nangihiram tayo ng righteousness sa ating Panginoong Kristo. That's why we need to accept Him. Kailangan natin tanggapin si Kristo para may patin tayo ng kabutihan. At para kung sakasakali nalalagdag tayo sa kasalanan, kaya natin makabalik at makalapit muli sa Kanya. Wala naman ang perfecto eh. Pero ang mahalaga, sa gitna ng mga imperfection natin, pinipilit natin lumakad at magpatuloy sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Servantings of ministry as an opportunity, not an obligation. Sa mga kapwa ko lingkod, makinig po kayo. Pag pinagkatiwalaan kayo ng Diyos, may mga kumamay po ba sa inyo kanina pagpasok ninyo rito? Sa mga bago ho ngayon, may mga kumamay sa inyo? Nginitian po ba kayo? Sure kayo? Yung hindi mo umiti sabihin niya sa akin, ha? Ibig sa barangay ho, dahil sa sabi, please, lingkod bayan tayo. Walang pupunta dyan sa barangay ngayon na walang pangangailangan, tama? Kaya yan dyan pumunta, may pangangailangan yan. May kabigatan yan. Huwag naman mas mainit pa ang ulo mo doon sa mainit na ang ulo. Ay, gano'n kayo? Yung mga tao na pumupunta dito sa church, Road rage may yan. pumunta dyan kagabi, inaway ng asawa. Inaway ng anak. Hindi nakasawag kahapon. May pumunta dyan, problemado. Tapos hindi pa natin papansinin. Hindi po pwede. Because servants like you and me always think na itong pagkakataon na ito na ibinigay sa atin ng Diyos ay pribileyo na gagamitin natin para maiskuhan naman yung mga pangalan natin sa langit. Kasi sabi ko, biruan lang ko ito, biruan lang. Pag medyo may natisod na bako, at sabi hindi na ako babalik. Kaya sabi ko dun sa nag-assist, sabi ko, -1 ka na sa langit. Hindi, joke lang. Pero masakit ito eh. Salam natin na this is a church. Ito yung lugar to ng mga sugatan. Pumunta kayo ng ER, tinanggihan kayo, anong mararamdaman nyo? Ba't nasa emergency kayo? Hindi ninyo alam eh. Minsan sa likod ng napakagandang ngiti, sa mga tawa na yan, meron na palang pabigay dyan. Kaya sabi ko lagi, pag may word of God, huwag ninyong kukwentuhin yung katabi ninyo. Diba? Bakit? Kailangan na niyang marinig yung solusyon doon sa kanyang pinagdadaanan. Ninakawan mo pa ng pagkakataon. Yung kwento mo, pare-parehas lang naman eh. Alam mo ba? Alam mo ba? Because, believe me, starting tomorrow, may mga laban na naman tayo sa buhay na kailangan harapin. Amen? And we need the armor of Word of God. We need the Word of the Lord na gagamitin natin para makapagpagpulitan. Again, servants take of ministry as an opportunity and obligation. They enjoy helping people. Masarap po maglingkod eh. When? Balikan ko lang yung motor na nawala ng gas. After I got home, this is my prayer. Lord, bless me so I can bless others. You know, yung totoo naman ang gusto ko that time. Hindi yung pagpalain ninyo ako, Panginoon, para magkaroon ako ng kotse, magkaroon ako ng ganito, makapagyabang ako, Panginoon, lahat ng... Hindi mo yun eh. My prayer
is, Lord, bless me so I can bless others. I hope that will be your prayer as well. Lord, pagpalain niyo ako para maging pagpapala din naman ako sa iba. Kasi kung mayroong pinakamasakit na bagay, pagtatay kayo, alam niyo kung ano? Yung mamihingi yung anak ninyo ng isang bagay, hindi ninyo kayang maibigay. Amen? Yung asawa ninyo naglalambing sa inyo na, dati baka pwede naman bigyan mo naman ako ng isang perasong underwear at saka isang perasong kasi 5 years na ito, hindi ko pa nagagamit, hindi ko kasya sa akin. I mean, yung tay, baka pwede po tayo kumain po sa Jollibee. Kung hindi sa Jollibee, hindi kasya yung pera natin na pang Jollibee. Sige po, sa Jollibee na lang. Sa likod ng Jollibee, may kantin. Tawag namin ng Jollibee. Mas sakit yung mga bagay eh. That's why you want to be a blessing. You want God to bless you for you a blessing to many. Amen? Now, why church? Find it challenging to consistently live a Christ-like servant heart. Bakit ang simbahan nag-i-struggle? Hindi lang mo itong GIL. Maaaring may mga simbahan mo kayo na alam na they're struggling sa pagiging kamukha ni Kristo. Meron mo kayong kilala? When I was a little kid, pag little, maliit pa po yun. Pero mga 5, 6, 7. Meron akong naririnig na umaaten sa born again. Ang problema ko, pagka-uwi niya, dahil inaabot yata ng alas 12, alam ko na yung simba. Ang init ng ulo. Wala pa kayo mga sinaing, 2 oras na ako nawala. Kung hirap. Kung ganyan lang naman ang born again, ayoko nang umatin. Bakit? Baka madami pa ako sa init ng ulo niya. Halika! Atin ka sa church. Saan ka nag-atin? Sa American church. Kung ka rin ba nag-atin? Hindi. Bakit? Mga tao doon. Sasama ng ugali. I-invite pa nila ako, tinadamay pa ako sa kanila. So sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, susuotin niyo yung Christ is the answer. Susuotin niyo yung GIL. Sana naman, hindi kayo inireklamo at susuot nyo pa yan. Sana naman, tayo yung nagsiserve ng modelo. Bakit? Dala-dala natin si Kristo eh. Wag mo natin hayaan na sa ating mga mali at pabigla-biglang gawa, mapupulaan yung pangalan ng ating Panginoon. Why Christians struggles and their Christ-like life is challenged? Because the persistent nature of old self. Meron pa tayong mga dating buhay, dating pag-uugali na hindi natin maisuko-suko sa ating Panginoon. Pagkasabi sa katayo, pakitanong lang po, naisuko mo na ba? Mga bisi ka, hindi ka mamamatay tao, hindi ka magnanakaw, hindi ka makalunya, hindi yun mabibigat eh. Hindi na yun, labas na tayo doon. Pero ito, mapagtalim ng galit, matampuhin, maramdamin, mapaghabi ng kwento, sinungaling, chismosa. Meron pa ba gumagawa na ito? Wala na? Sabi yung pastor, wala kang mali na nabanggit doon. Minsan, ito yung old self natin. Mainitin ang ulo, magagalitin, matatampuhin, konting bagay lang, ang daling agad na mag-retaliate, gusto mo agad makaganti, gusto mo agad balakit. Yung paggawa ng kwento. Anak, ito yung bata. Namumula yung braso. Oh, anong nangyari dyan? Kinurot po ako dito ni mama. Dahil kinurot mo lang din, nilalambing ko lang, napalakas lang. Our own self need to die. Well, wag ko kayo problema. Kasi sabi ni Pablo, dumating mo sa punto, sabi niya, for I know that good itself does not dwell in my body, that is in
may sinful nature. Meron pa siyang sinful nature. For I have decided to do what is good. Iniisip ko, ginugusto ko na gumawa ng tama, pero hindi yun ginagawa ko. Mali yung gumagawa sa akin. Mali yung nagiging resulta. Masama. Bakit pinipilit kong gumawa? Pero ba't parang masama yung lumalabas? Because of your old nature. And that old nature needs to be submitted to the power of God. Kailangan pangangalanan niyo. When you pray, Panginoon, ito pong espiritu ng tampo, tanggalin niyo po ito sa akin. Ito po yung espiritu ng pangungutang, Panginoon, tanggalin po ninyo ito sa akin. Lalo na, Panginoon, yung espiritu ng hindi pagbabayad, tanggalin niyo po ito sa akin. Panginoon, yung espiritu ng mapag-isip ng masama sa kapwa, tanggalin dito sa atin. Minsan, ang gustong panilang lang ng kaaway, alam niyo kung ano? Hindi nag-i-exist sa'yo yan. Wala ka yan! Meron ba sinasabihan sa inyo ngayon dito? Hindi ko yan. Guilty. At some point. Ngayon yung blood ng enemy. Kasi pag may ganun ka, that is pride. And you cannot be qualified to be a servant. Are you with me? Hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon pag sa puso mo, meron ka mga baggages dyan. Maliliit ito, yes. Sometimes when that pamilya, may nag-i-exist sa atin. Pero tingnan niyo yung sitwasyon. May growth na ba? Nagtagumpay ka ba sa buhay? Wise na ba yung pamilya mo? Totoo ba talaga may kapayapaan ka? Totoo ba talagang masaya ka? O you're just living day after day pero walang nagiging solusyon yung buhay? Self-assess. We have to assess ourselves. Hindi talaga natin. Ano yung totoo? Because if you will know the truth, then the truth will set you Free. pag nalaman mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Ang pinakamasakit sa tao, alam niyo kung ano? Hindi mo na kaya ma-distinguish kung ano yung mali at anong tama. Because you live in lies. Hindi mo na alam kung ano yung totoo at ang kasinungalingan. Because pinaghahalo mo na yung totoo at saka yung kasinungalingan. Nasanay ka na. Maghahabi ka ng kwento, gagawa ka ng ganito. It's easy for you to do it. This problem with your spiritual well-being, may mali na. Because of your old self. That's why, isuko natin yung old self na yan. Number 2, mabilis na po ito, tatlo lang to. Why church find it challenging to consistently live a Christ-like servant heart? Lack of true humility. Wala ko talagang totoong pagpapakumbaba. Do nothing out of selfish ambition or being concerned, rather in humility, value others above yourselves. Church, huwag mong higit na tingnan yung sarili mo na mas magaling sa iba. Ako ho, I have my CMT with me. Because not every time I can make a right decision. Tama? After them, I have to consult the Holy Spirit. I have to pray to the Lord. Because I cannot manage things without His help. I cannot run the church without the advice of these people. Same thing din yan as a father, you have your wife with you. But most importantly, meron tayong Diyos na sasanggunian. Yun yung problema ng marami. Akala nila, lahat na lang ng bagay kaya nila. Pero tingnan nyo ito, tingnan mo kayo sa akin, please. The next decision na gagawin ninyo, kahit gaano pa ka-iligid dyan, huwag ninyong desisyonan. Pagulungin ninyo sa prayer. Ask God. Pray to God. And kung ano yung leading sa inyo ng Lord, yun ang sundin ninyo. Ibig nga sa pagbabasa ng Bible eh. Alam niyo ba ang hirap buklatin ng Biblia? Sino yung nahihirapan? The truth will set you free. Maging totoo kayo. Nahihirapan, naging struggle magbukas ng Biblia. Pagkataas ang kamay. Ayaw nito mo siya pag-amin talaga. Nagtatagoy naman kayo. O palitan mong tanong, sino kagabi nagpasa ng Biblia? Amen. Pagkataas ang kamay. Amen. Kaya namin dinagtaas. So ibig sabihin yung dinagtaas, nahihirapan kayo. Pero yung mga simpleng pag-amin eh. Are you with me? Isa kasi nahihila tayo sa sasabihin ng mga tao.
take the truth that hurts, the lies that will ruin our life. Amen? You take the truth, yun yung totoo, masasaktan ka, pero nasa totoo ka na. Amen? Kaysa naman nandun ka pa sa kasinungalingan, nasisirain pa yung buhay at pagkatao mo sa mga nagdarating pang panahon. Not today, not tomorrow, but in the upcoming months, in the upcoming years, it will haunt you. Ito ka na sa totoo. Sensya na ako, masakit po ba yung preaching natin ngayong umaga? Okay lang? Tuloy pa tayo, conclusion na tayo. Okay lang yan. Ganun talaga sa Minsan kailangan nating mabukulan. Number 3, hindi tayo nakakapaglingkod sa Panginoon because of our self-preservation and our comfort. Sabi ng Matthew, chapter 16, for whoever desires to save his life will lose, but whoever loses his life for my sake will find it. Napakaganda. Sino man ho na naghahanap ng buhay, pero hindi kasama si Kristo, masasayang lang yung kanyang paghahanap. Pero kung sino man na naghahanap ng buhay, and they are included Jesus in their plan, in their life, makakasubong po sila ng isang buhay na walang hanggan. Pagdating sa Panginoon, take away those reservation na yan. Pag preserve yan, I served God when I was 19. Accidentally. Bakit ka ako aksidente nung panahon na yun? Hindi ko naman pa talaga gusto. Pero wala pa ang aksidente sa Panginoon. Things happen for a purpose. I'm 38 years old ngayon. Almost 19 years, going 20, dalawang dekada na po naglilingkod sa Panginoon. Pero isa yung matitiyak ko sa inyo. Walang araw na hindi mo ako kumain. Walang araw ho na hindi ho kami pinagpaalala ng Panginoon. The life that we have when I was 19 and the life that I have right now, grabe ho yung galaw ng Panginoon. Mula sa pagbibihis ko sa amin, sa pagpapatabaho sa akin, sa pagpapalaki, sa pagpuprovide ho ng mga pagpapala na hindi ko alam. And sometimes sabi ko, Lord, hindi ko alam kung deserve ko pa ho ito, pero salamat. Salamat, Panginoon. There's a lot of things na ginawa ng Lord. Sabi ko nga ako sa inyo, just today in one, my daughter po, nagkaroon ng problema ko sa heart eh. May back 2020. And sabi ng mga doktor, we need to prepare at least 500,000 for the operation. But you know what? By prayer, pagluhod sa Panginoon, iniyak na po natin sa Panginoon. And the Lord sent someone, may nag-chat ko sa akin. Sabi niya, I saw your ads na ganito, naghahanap ka ng tutulong. Believe yung anak mo dito sa PGH. It was Tuesday yung binala namin. After Tuesday, Friday, inoperahan ng agad si Sophia. At yung 500,000 po na hindi sabi na namin po magkano binayaran namin, 2 piso lamang po yung binayaran po namin. Very successful operation. Hindi na ho, countless ho. Because that time, alam niyo nasa isip ko nung panahon na yun, nung nalaman ho namin na may ganun si Sophia, alam niyo kung ano yung iisip ko lang po, naglilingkod kami sa Lord eh. Lord, I am your servant. Yun yung bukang bibig ko nun, yung nasa isip ko. Noong time na, alam ko natatandaan ako ninyo, yung jeep na nawala ng private dyan sa Amlac, jeep ko po yun. That day, may nararong jeep, may nararong motor, tricycle, may nararong single, may nararong 4 na tao. Nung pumunta ko sa bahay, yung nagbalita ko sa akin, sabi niya, Pastor, nagkakabiho ka rin mag-asawa, sabi ko, good morning, yung jeep po ninyo parang nawala ng preno. Nakabangga po ng jeep. Nakabangga po ng motor. Nakabangga po ng single. Nakabangga ng tao. Yung isa po, mukhang patay. Grabe po yung balita niya. Aba nagdadrive po ako, pumapatakin po ako. Ay, sabi ko, Lord, ba't naman po ako? Because that time, yung ministry natin, nagpo-flourish eh. Nagbubukas ng mga Bible study, ang sisipag naman ng magagawa. And the Lord simply answered me, bakit naman hindi ikaw? Yun yung sagot. At ako
ngayon po ako pupunta ng orthopedic po, patakaluwa ko, sabi ko na sa kanya, Lord, lingkod mo po ako. Lingkod mo po ako. You know what the goodness of God? Yung nandun noon, na matanda, hindi ko namatay. Bagamat binakalan, MVP parang nasa 200,000 doon. Pinalitan namin yung motor, BP another 64,000. BP sa bill, kasi hindi na-cover na nung wala pang wala sa akin nun, hindi yun na-cover. BP kagad sa amin yung parang 25,000 and you have to pay pa dun sa mga naatrasang tao. Sabi ko, mabigat po. Almost we lost everything. After that, hindi pa kami recover. Yun na ho, yung nangyari na naman sa hospital. But sa mga bagay na yun, nakita ko kung paano naging mala ang Diyos. Dahil sa na-aksidente yun na yun, after noon, pagkatapos ng aksidente, may project agad na binigay sa amin ng Panginoon, nakabayad mo kami sa mga utang namin. Yung SOP, naging mala ang Panginoon, 2 piso lang yung binayaran namin, nagtagumpay na naman yung operasyon. Hindi ko kasi po pwedeng naglilingkod tayo sa Panginoon at pababayaan tayo ng Panginoon. Amen? Recently, 2023, talo ko ako eh. Sa pagiging nagawad ng barangay, talo ko. Alam niyo mga kapalit doon? Dahil first time ko nangampanya, naibenta namin yung bahay namin sa Talpan. Kaya kapag naghahanap si Sophie ng bahay, hindi namin masabi sa kanya, wala na yung bahay natin doon. Pero alam niyo, biyaya ng Panginoon? Hindi ko akalain na yung kapitan natin na magiging kapitan, kakilala ko pala. At after nung kanyang proclamation, tinawagan tayo, sabi sa akin, pala ikaw mag-administrador dito sa Barangay Bayatras. Para maayon niyo kong maniwala. Hindi ko rin alam. Pero ang alam ko, all the pain na nadanasan ng lingkod ng Panginoon, pag iniyak natin yan sa Diyos, merong isusukli sa iyo ang Panginoon. Siya ang papahid ng luha mo. Siya ang mag-aayos sa mga bagay na hindi mo kaya ayusin. And He will bring you to your promised land. I'm just sharing this to you, not to brag about anything. But I'm just sharing this to you kasi gusto kong sabihin po sa inyo na hanggang ngayon, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, gumagawa pa rin po ng himala at patuloy pa rin tayong tinutulungan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pakunin niyo yung mga testimony na yan. It's because patotoo yan na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo natin. Amen? Ito mabibilis na bagay po, how can we embody the servanthood of Jesus in our daily lives? First, live a life with compassion to all. Kung nakakaranas kayo tulungan ng Panginoon, show empathy and care to those who are hurting. Kung sa mga nasasaktan, huwag na kayo magdagdag pa ng sakit sa kanila. Abutin na ninyo sa kanila. For those who are overlooked, yung hindi na pinapansin ng lipunan, kayo naman ang umanap, kayo naman yung tumulong sa kanila. Therefore, as God-chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Pwede mo ba makiusap sa inyo? Magtatapos na ako. Pwede mo manap lang kayo mamaya pag uwi ninyo. Ano po pwede ninyong tulungan? Bigyan nyo lang ng ulam. Basta ako magbalik ka lang ng mangkok. Diba? Hindi hirap makasaysayang mangkok na yan. Wala na lang tayong pinansyal. Nakita niyo na ng problema. Kumusta yung kita? Bayanin niyo, kumusta ka na? Aray. Di ba natin kailangan ng sobrang lalim pa para makatulong tayo? Minsan, may pinapaintulutan ng Diyos na makita ng ating mga mata para abutin sila. Pag nakita ng mata mo, huwag mo nang ituro sa iba. Sa iyo na yung pinakita, ipinasa mo pa. Are you with me? Number 2. Live a life to serve joyfully. Natulungan ninyo. Nabigyan niyo ng ulam. Nalisin yung mangkok. Hindi alam ninyo. Importante masaya. Matutulong kayo na alam ninyo nakatulong kayo sa iba. Tama? That acts of service is not an obligation. Huwag nyo tingnan na obligation yun. But gusto ninyo maging masaya yung puso ninyo kaya nyo ginagawa yun. Amen? Masaya yung puso ninyo. Hindi na natin kailangan i-Facebook pa. Pumunta sa bahay. Pamilya naman tayo dito.
Magkukwentuhan mo kami. Makakasok ako nung high school. Parang pumunta sa bahay namin, mga 8 o'clock yata o 7 p.m. Nakauwi sila, hindi namin namalayan, 11 o'clock na. Habang ako nang kwentuhan namin. Sabi niya, ganito, Rat, nung nasunog yung ganito, sabi ko, nandun ako. Eh yung pumahasa, nandun ako, nagmusong pa nga ako dun sa Santa Capo. Alam mo sa Santa ko to, maraming hulog walang CR. Mga, yung bagyong Karina ba yung hulog? Taranas ako yung tubig ng dito na. Nung pumasok ako nasa tugot, mga 9:30, yung tubig ng dito na. Nag-rescue ko kung meron. Iba namin talaga ang mga kasi may mga baboy na. Sabi ko, nandun ako. Hanggang nga ako makarating yung mga tao doon sa Dipon at saka doon sa nakit namin yun. Paluto kami yun. Ba't hindi mo pinus? O di naman ako politiko eh. Pero pag malapit na ako election, ipopos ko na din yan. Kasi sa totoo lang ako sa church, tinuruan tayo. Yung ginagawa ng kaliwa natin na huwag natin yung pakikas sa kanan natin. And my prayer, sabi ko lang, whatever it is, alam ko, marami na sa inyo din yan eh. Yung marami naman kayo tinulungan, pero hindi na nyo pinagsabi. Tama? Pero no? Huwag mo kayo magkalala. Gaganti palaan po tayo ng Panginoon. Sa paraan na hindi natin inaasahan. But while you are serving, while you are helping, be happy to serve, sabi nga ni John. Be happy. No? Maging masaya lang po tayo. Huwag tayo magdadamot because the things, kaya nga binigyan ng Diyos niya is para gamitin mo, para pagpalain din ng ibang tao. Number 3, and last, live a life with serving God mindset. Yung buhay ho na nakaprograma talaga na maglingkod sa Diyos. Tagalin natin yung mga me, myself, and I. Sa kakahanap mo at sa kakapuno mo ng mga pangangailangan mo, parang you are waiting na maging maayos mo na yung buhay mo, tsaka ka ngayon tutulong sa iba. Hindi yun yung sinasabi ng Panginoon, tumulong ka muna sa iba, tsaka kita aayusin at tutulungan. Why? Because the Lord check your heart before He invests. Tandaan natin yan. Huwag mo munang antayin na umayos yung sitwasyon ng buhay mo bago ka maging gamit sa pamilya mo, sa community mo, and especially sa ministeryo nito. Kahit problematic pa yan, kaya tawag ng Panginoon eh. Alam niyo kung saan gusto ng Panginoon ay paranas yung kanyang kalakasan sa panahon na mahina. Alam niyo kung kailan ng Diyos gusto ibigay yung kanyang mga pagpapala sa panahon ng kawalan mo. Alam mo kung saan ka gusto ng Panginoon tulungan? Yung panahon na wala ka ng ibang kayang tawagan at pagtiwalaan kung hindi ang ating Panginoon. If you are living a life today of a servant, dapat may mind tayo ni Kristo. Siya lang at wala nang iba ang ating pagtitiwalaan. Amen? Remember that in serving others, we are truly serving Jesus. Sa paglilingkod natin sa iba, pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon, Yeso Cristo. Pwede mo bang tumayo ang mga lingkod ng Panginoon para pakalbo natin ng Diyos? Para may ina po yung balakpak na yan. Kung para sa Diyos ba, dapat yung pinakamainam. Hallelujah, hallelujah. It's all about Jesus. Hallelujah. I'll bring you more than a song, for a song.
one day, nagtaka ho yung kanyang kongregasyon. One Sunday, tinanggal niya lahat ng drums. Kinuha lahat ng mic. Nagkakapela lang sila. Nagtaka ho yung kongregasyon. Sabi niya, kailangan gawin yung gusto rin. Eh, nung sinusulat na ito, ang title po niyan, anong title niyan? Heart of worship. The Heart of Worship. Meron po niya napakagandang liriko. Ang sabi po doon, it's all about Jesus. It's all about Jesus. Yung kongregasyon niya, habang umaawit, lumilinga-linga, iba pa ang nagmamadali na. Sabi ni Pastor Matt Redman, matagal na kayong hindi sumasamba sa ating Panginoon. And that is the same message na gusto ko rin sabihin po sa inyo ngayong umaga nito. Pag nawala na po ba yung tugtugan, pag nawala na yung mga musika, pag hindi ho ninyo alam yung title, can you still worship the Lord today? Can you still worship the Lord right now? Pwede ko bang awitin natin ito ng buong puso ngayong umaga nito? And I want to see your hands raising up towards the heaven. This is for Jesus. Please, 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 please. Huwag ko kayo mabago sa katabi niya, sa kaliwan sa kanan. Just worship. Kahit ang President po ba yung nandito, the Lord is waiting for your worship right now. Hallelujah, hallelujah. Oh, let the power of God move in this place. Oh, we bring you more than a song, Lord. The Lord is searching within you today. He's searching within you. Balik mo tayo sa Panginoon. Balik na. Oh, worship you, Lord. Say sorry to the Lord. Not instrument. Pwede mo bang marinig ng Diyos yung mga tinig sa umagang ito? Oh, raise up your voice towards the Lord. Let's sing a song to the Lord. Sa mga pagkukulang po namin, Panginoon. Sa mga panahon na nababaliwala po namin kayo, Lord. Hindi po kami babalik sa pagsamba. Very sorry po. Natawad po, Panginoon. Natawad po sa mga pagkukulang. Natawad sa mga pagkukulang. Raise up your hands towards the heaven. Higit kani naman, Diyos po yung nakakakilala po sa atin. Believe me, even you're a first timer, una mong pagkakataon na nandito po kayo sa church, hindi po aksidente na nandito kayo
I believe there is a word of the Lord that catch your attention today. May salita po ng Diyos na pinapasok sa inyong puso at sa inyong isipan ngayong umaga nito. And the Lord doesn't want that word to be wasted. Because that word is from Him and that is for you. Kung ito man po ay salita ng kagalingan, this is for the healing of any sickness and diseases. It's all yours today. Kung ito man ay kalayaan sa kahirapang pangpinansyal, it's all yours today. Kung ito man ay kalayaan sa anumang uri ng pagkakakulong, para sa iyo yung narinig mong mensahe na ito. Kung ito man ay kagalingan sa mga sakit na iyong natanggap sa bawat salita, sa mga galit, sa bawat sama ng loob na sa iyong puso, pinalalaya ka ng Panginoon sa umaga nito. And while you are standing right now, the heaven is opening His arms. Pinubuksan po ng Diyos ang kanyang kalangitan para abutin po kayo sa umaga nito. Sumunod po kayo sa akin sa isang maikling panalangin. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sa oras kong ito, humihingi ako ng tawad humihingi ako ng tawad sa lahat ng pagkakasala sa lahat ng pagkakasala na aking nagawa. sa aking nagawa. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sa oras kong ito, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang Panginoon, sariling tagapagligtas sariling ng tagapagligtas aking buhay. ng aking buhay. Inaangkin ko po Naamin ko po na ang aking pangalan na ang aking ay pangalan sinulat niyo na ay sinulat ko na sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. diyan sa kalangitan. Ako na lang po mananalangin, Panginoon, salamat po for your word today.